Pinuna ng ilang taga-minorya sa Senado ang hindi pagsipot sa sesyon ng mga kasamahan nilang taga-mayorya. Kasunod po yan ng pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Alas 5 ng hapon dapat magsisimula ang sesyon ng Senado pero bandang alas 5:30 na ng hapon, wala pa ring miyembro ng mayorya sa Senate floor. We're waiting lang, hinihintay lang namin. Hinihintay lang namin yung presiding officer. Bago ito, sinamahan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senador Jinggoy Estrada patungong Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder. Kinausap ni Senador Mig Zubiri ang Senate Secretary pero walaan niyang pasabi kung darating o hindi ang mayorya. Ayon kay Zubiri at Senador Kiko Pangilinan, maghihintay ang minorya. Pero paliwanag din nila, may trabaho ang Senado na nakasalang sana pero hindi maaksyonan. Meron din kaming dalawang third reading kay Matthew Ramos at si Benny Boatwright for citizenship. It's scheduled today and they're here. Ang mahalaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magko-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila. Pero sa huli, wala pa rin sumipot ng taga-mayorya kaya hindi natuloy ang sesyon. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, magkakaroon ng caucus ang minorya. Magkakaukus kami. Hindi po kami yung majority, sir. Wala pong sinabing majority. Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami na-inform eh. Bandang alas 6:30 ng gabi, nag-post si Cayetano sa kanyang Facebook page ng mensahe para sa minorya. Ayon kay Cayetano, ang Senado ay co-equal branch ng gobyerno at hindi raw premyo para angkinin ng kahit sino. Binigyan diin daw yan ng nangyaring sa isa nilang kapwa senador. May hindi pagkakasunduman daw sila sa minorya, dapat daw ay Senado mismo ang magresolba nito. Sumasagot daw ang Senado sa Diyos, sa taong bayan, at hindi sa kung sino man sa labas ng institusyon. Tanong ni Cayetano sa minorya, maninindigan daw ba sila para sa independence ng Senado? Hindi doon sa statement ni Senator Alan sa social media. Well, if you see his message in the social media page, sabi nga niya na parang it's a sign of protest on their part. Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? Saan panawagan niya It's never happened, ha? 14 years ako sa Senado, na yun palang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, papasok pa rin ang minority senators. Tapos pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi. Kung may balak silang i-boycott ng Senado, sila lang. So that's the term, sir, boycott ang ginawa ng majority? Parang gano'n yung tema ng message ni SP Alan. Na kasi dapat daw we have to show independence sa Senate, ng Senate daw. Ano independence pinag-usap ko na sasabihin niya? Pasado alas 7 ng gabi, pumasok muli ang minority senators sa session hall at pinakanta ang guest choir ng Lupang Hinirang at isa pang awitin. Pero dahil walang quorum, tuluyan na ring umalis ang mga senador ng minorya matapos nito. Sa isang joint statement, iginiit ng minorya na kung gusto ng mayorya na magprotesta o depensahan ang posisyon nito, sa plenaryo raw ito dapat gawin. Giit pa ng minorya, walang katotohanan na tungkol ito sa Senate independence, kundi tungkol sa rule of law, public accountability at lawful process sa ombudsman at sandigang bayan na hindi kontrolado ng kung sino mang senador, block o presiding officer. Kino-question na raw ba ni Cayetano ang rule of law? Ang gusto raw ng mayorya ay sumama ang minorya sa boycott at gamitin ang minority para manatili ang Senate President sa pwesto habang iniiwasan ang tunay na test of numbers sa floor. Sir, sa may paglabag, kung may paglabag, maghahain ba kayo ng complaint or ethics? Well, yun ang pinag-uusapan namin. Definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority. Sinisikap naming makuha ang pahayag ni Cayetano. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. 17 ang pinakahuling bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa paghunang gusali sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Ayon sa BFP Region 3, ang huling 3 labi ay na-recover sa guho kanilang madaling araw.
Inoproseso na ang mga labi para malaman ang pagkakakilanlan nila. Noong May 24, nangyari ang pagguho ng gusali. Nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations para sa iba pang nawawala. Nangako naman ang may-ari ng kumpanya at contractor ng gusali na makikipagtulungan sa mga otoridad at tutulungan ang mga biktima ng guho. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagguho. Kasunod ng ilang araw na ulan, dumaos-dos ang bahagi ng bundok na yan sa barangay Lamlahak sa Lake Cebu, South Cotabato nitong linggo. Maswerteng walang nasaktan sa insidente. Pero ang gumuhong lupa, bumara sa ilog hanggang sa ilalim ng tulay. Nagresulta yan sa pag-apaw ng tubig sa kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang kalapit na bahay. Pinangangambahan ngayong maulit ang landslide at magkaroon din ng flash flood. Alang-alang sa seguridad, hindi muna tumatanggap ng turista ang isang talon sa barangay. Tanging mga emergency vehicle ang pinadadaan sa apektadong tulay. Nagtutulungan ang lokal na pamahalaan ng Lake Cebu at ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mabilis na clearing operations. Ayon sa Pag-asa, local thunderstorm ang nararanasang ulan sa South Cotabato at iba pang panig ng Mindanao. Mahigit 2 toneladang karneng mishandled o hindi dumaan sa inspeksyon ang nakumpiska sa isang palengke sa Malabon. Balitang hatid ni James Agustin, exclusive. Kaun-kaun frozen meat na nasa lapag ang inabutan ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service o NMIS at PNP-CIDG sa pwestong ito sa isang palengke sa Malabon City, pasado 2:00 sa madaling araw kanina. Ang ibang karne nakatiwangwang pa. Kinumpiska ang mga mishandled frozen meat. Ayon sa may-ari ng pwesto, alam naman nila na kailangan na nasa chiller o freezer ang mga frozen meat. Actually ako, aminado talagang may mali. Kasi talagang mishandling talaga para sa mga customers. Bakit wala po ang chiller dito? Meron naman, kaso hindi naman talaga lahat malalagay doon. Di po ba? Kaya, di naman sila nakulangan ng abiso, pero syempre, sa kapabayaan din, okay lang. Kaya ngayon, lesson, syempre, kailangan susunod, ayos na. Hindi rin pinalampas sa mga frozen meat na nasa improvised chiller nga, pero wala namang yelo. Depensa na nagtitinda. Natlusaw lang po yung yelo kanina, pero mayroon po yan. Araw-araw mayroon po yan yelo. Hinarang naman ng kolong-kolong na ito na may sakay na 6 na bagong katay na baboy. May naipakitang meat inspection certificate, pero Caloocan na nakasaad na destinasyon sa halip na Malabon. Wala ring tatak ang mga karne. Napatunay sana na dumaan sa pagsusuri ng NMIS, kaya kinumpiska ito ng mga otoridad. Walang gusto magbigay ng pahayag sa mga empleyado ng pwesto kung saan ititinda ang mga karne. Daan-daang kilo rin ng galantina o yung mga bagong katay na manok na may lamang loob pa ang tumambad sa mga otoridad sa 2 pwesto sa palengke. Kinumpiska rin ang mga ito. Tumanging humarap sa kamera ang nagtitinda na iginit na hindi niya alam na bawal itong ibenta. Sa kabuuan, mahigit 2 tonelada na mishandled frozen meat, hot meat at galantina na kumpiska. Inisyuhan ng confiscation receipt ang mga nagtitinda. Dapat ang mga karne na itinitinda ay dapat na-inspect ng controlling authority para ma-assure natin na ang karne ay talagang safe kainin ng publiko. Ang mga frozen meat ay dapat nakalagay sa mga freezer at dapat na-maintain ito ng negative 18 degrees. Ayon sa NMIS, delikado para sa mga consumer na makakain ng mga ganitong klase ng karne. Since ito ay hindi nagkaroon ng sapat na inspeksyon at nagkaroon ng contamination, pwedeng ma-endanger yung health ng consuming public. Marami tayong sakit na zoonotic, ibig sabihin sakit ng hayop na pwedeng humawa sa tao. At talaga magkakaroon ng risk sa ating health ng consuming public. Dadalhin sa isang rendering facility ang mga nakumpiskang karne para maayos itong ma-dispose. Paalala ng NMIS sa mga consumer, maging mapanuri sa mga binibiling mga karne. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ang articles of impeachment laban sa kanya dahil wala raw sapat na ebidensya para suportahan iyan. Pinuna rin ng bise ang tila predetermined o alam na agad ng House Justice Committee na makakakuha ng sapat na botong pabor sa impeachment. Balitang hatid ni Jonathan Andan.
5 maleta ang dala sa Senado ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Laman ang mga kopya ng kanyang sagot sa articles of impeachment. Hiling nila sa Senado ibasura ang impeachment complaint laban sa bise. Ang gusto natin ay sana ma-dismiss itong articles of impeachment. Our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Punto por punto sinagot ng bise ang mga aligasyon sa kanya at kinwestiyon ang proseso na ginawa ng Justice Committee. Nag-trial daw ang House Justice Committee kahit ang Senado lang dapat ang pwedeng gumawa nito. Predetermined o alam na raw agad ang resulta ng hearings ng Justice Committee noon dahil bago pa ito natapos, may mga miyembro raw itong nagsabi na agad na may sapat ng boto para ma-impeach ang bise. Labag din daw sa rules ng fair play ang pagpasok ng mga anilay bagong ebidensya sa hearing na wala naman sa original na impeachment complaint. Kinwestiyon din nila kung bakit sinasama sa impeachment complaint ang mga nagawa ni Duterte bago pa ito maging vice presidente. Sa issue naman ng confidential funds, gate ng depensa, wala raw patunay na hindi niya ito ginamit ng tama. Sa salin, hindi raw naipakita ng articles of impeachment na may nakaw o tagong yaman. Sa akusasyon naman ng political destabilization, sedition at pagbabanta, gate ng depensa, taken out of context sa mga pahayag ng ginawang basihan ng reklamo. Wala rin daw sa mga aligasyon ang makapagpapatunay na may ginawa ang bise na culpable violations of the Constitution, bribery, graft, and corruption, high crimes at betrayal of public trust. Sabi ng depensa, tinutukan mismo ni VP Sara ang sagot na ipinasa sa Senado. Kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na pinasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Handa na rin daw ang bise sa paglilitis sa kanya. Kung kinakailangan daw, haharap ito sa korte. Parating siya nasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung inaharap na ni VP, itong mga paratang laban sa kanya. Pagkatapos nito, may 5 calendar days naman ang mga kongresista sa prosecution team kung gusto nilang sumagot sa mga inilatag ng depensa. At sa July 6, magsisimula na ang paglilitis kay Vice President Duterte. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Pinuna ng ilang miyembro ng House Prosecution Team ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Sabi ni ML Party List Representative Laila de Lima, pag-iwas pa rin sa paglilitis ang pinakabuod ng sagot ni VP Duterte. Tanong naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, kung walang itinatago, bakit daw ayaw ng bisi sa paglilitis? Para daw malaman ng totoo, kailangang marinig ang mga testigo at masuri ang mga ebidensya sa isang bukas at patas na paglilitis. Ihahanda raw agad ng House Prosecution Team ang kanilang tugon kapag natanggap na ang sagot ng bisi sa articles of impeachment. Ayon kay Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, hindi sila nababahala sa tensyon sa Senado basta hindi ito makakaantala sa impeachment trial. Pinag-aaralan din daw ng prosecution team na ipasubpina ang ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President, pero hindi pa raw masabi ni Luistro kung sino-sino sila.